Jesus, you deserve all of this, Lord. Himaya og dungog Ginoo kanimo lamang. Lord, walay sama nimo. Bisan kaning kalibutan, Lord, tumbanan lagi ni sa imong tiil ba? Gani, Lord, in spite sa panghitabo karon Ginoo, dili mi mo wadan og paglaom. Padayon mi nga mogsalig diha kanimo Ginoo. Come on, church, pasalamatan nato atong buhi nga Dios. Pasalamati sa igsoon. Hallelujah. Come on, let's pray. Father, thank you. In spite sa kaning panghitabo Ginoo, we have so much to learn, Lord. Nga ang tanang butang dinhi sa kalibutan, temporary lang yun, Lord. Walay mulungtad ani Ginoo. Pero ang imong pagka-Diyos o ang imong pagagamhanan, mulungtad hangtod sa kahangturan. Gani, Lord, among pagdaig pagsimba kanimo lamang. God will remember those who are affected today, Lord. Sa kaning panghitabo, God, mga pamilya nga naapektuhan, visit them, Lord. Extend your healing hands to those who are wounded, oh God, broken right now. Comfort them, Lord Jesus. Father, send them help, Lord. Use people, generous people, Lord, to uplift their spirit, oh God. Be with them, Lord, in times like this. Be with them, Lord. Ayaw sila biyaay, Ginoo. O banigid sila, Lord, sa kaning pagsulay sa ilahang kinabuhi. And above all, Lord Jesus, let them realize nga ikaw ilang kinanglanon. Mawala man ang mga bagay-bagay sa mong kinabuhi, Ginoo. Ayaw lang ikaw, Lord. You are more than enough sa mong kinabuhi. Gani, Lord, we thank you for everything that you have done. Indeed, Lord, these all things that is happening in our lives right now, in this moment in time, God, it has been predicted in your word. There will be famine and earthquake, the beginning of birth pain, Lord. But Lord, thank you for your sustaining grace. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're awesome. No one compares to you. Lord, ikaw mag-bless sa mong pagpanimbahon karon Ginoo. O banimi, Lord, for we are nothing without you. We need you. We need you, Jesus. We need you, Holy Spirit. Speak to us right now. Let your word, oh God, let your word, Lord, reveal in our hearts today. Dili mi musugot nga mohawa ning balay simbahan, Ginoo, nga walay mahitabo sa among kasing-kasing og kinabuhi. Father, we give you glory. We give you honor. We give you praise. And everybody will say, Amen. Hallelujah. Praise God sa presensya sa kada isa. Hallelujah. Sometimes I would say nga ang earthquake is a blessing. Napay lingkuranan ka na nasa gawas, napay bakante yun diri sa sulod o. Pwede kita mo sulod, napay mga lingkuranan. Napay diri sa tubangan, pwede ba ka nang nasa gawas? Kay sirad na ning arka taod-taod. Ang arka ni Noah. Pwede ba? Pasudlon, Brad Nelson. Pasudlon na lang sila diri. Diri ta napay bakante lingkuranan sa sulod. Basig mo ulan diha. Kay tanggalo na taud-taud ang bubong diha kay Ilisan. Praise God. Napagod diri daghang lingkuranan no sa sulod. Sige, pwede ba natin ulit palakpakan si Jesus? Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating second Sunday of this month, June. Amazing. Amazing si Lord. It's amazing month. Mayroon ba tayong mga first-timer today? Pwede ba?
Dito na side, meron ba mga first-timer? Meron ba dito? Dito sa kabila, siguro mamaya pa yon. Meron! Kaway-kaway, please! I wanna see your hands. Yeah, no? Praise God! Praise God! Woo! Alam na this. CC5 family, are you ready? At the count of 3. 3! Praise God. Sa mga first-timer, I'm Pastor Edison Capulso, one of the associate pastor of this church, disciple ni Jesus. Under sa leadership ng ating host pastor, si Ma'am si Jane at saka si Dad si Pichi. Nandito sila ngayon. We call them Dad si and Ma'am si because indeed we are family here. This is your extended spiritual family, lalo na sa mga first-timer. Are you happy na nandito ka ngayon? Praise God. We are more than happy kasi hindi kumpletong araw na to pag wala kayo. Kayo po nagpapakumpleto sa araw na ito. Again, I'd like to welcome everyone in spite sa panghitabo, no? Naagita din eh. Sometimes I would think na itong pangyayaring ito nakakatulong sa atin para lumakas ang ating faith. Kaya nga naman, musimba manjug ka. puno mga simbahan. Kaya kung dili palinugon, di good mo simba. Praise God. Anyway, that's a joke, no? I'm glad that we are all okay. Kamusta kayo mga kapatid? Hallelujah. Glory to God yung kaayo nga we are all okay. So, indeed, no? 6 months na lang. Christmas na. Christmas na. So, in spite sa nangyayari na trahedya, no, amazing pa rin ang ating Panginoon. Mayroon mang naapektuhan na mga pamilya, nawala ng tirahan, nawala ng negosyo. But still, sa grasya ng Panginoon, nandito pa rin tayong lahat. Kaya lihog ko ingon sa imong katapad, salamat sa Ginoo that you are safe and sound. Praise Jesus. Bagaman tayo man ang nalulungkot, no, lahat tayo nalungkot sa pangyayaring ito. Sino ba naman ang magsaya, mga pamilya na apektuhan, di ba? But still, God is good. Patuloy tayo. Patuloy na kumapit at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Huwag tayong bumitaw. Amen? Hallelujah. So every day is a new day. Tandaan natin ito. Every day is a new day. Every time we wake up in the morning, ano ang ginagawa natin? Nagpapasalamat ba tayo sa Kanya? Ha? Did we say thank you, Jesus, for waking me up early? Totoo po yan. Every time we wake up is a blessing from God. Ano mang unos at krisis ang dumating sa ating buhay, patuloy lang po tayong kumapit sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng ito. This universe. Because at the end of the day, uuwi tayo sa Kanya. Ang tanong ngayon, how do we react when sudden crisis like this arises in our lives? Paano tayo nagre-react? Sometimes you would say nakaka-trauma, terrified. Pero cancel natin yung trauma. Panic attack, fear, tanggalin natin yan. Remember, kung nagbabasa tayo ng Bible, everything is predicted. It has been prophesied. There will be earthquake and famine in the coming days. Dahil malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Dapat alam na alam natin yun una sa lahat na tayong mga Kanyang tinawag. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo, tinawag ng Panginoon yan para maging Kanya. Dapat ready tayo lagi, hindi tayo nagpapanik. Dahil alam natin na mangyayari at mangyayari ito. Ngayon, how do we react sa mga ganitong sitwasyon? Glory to God, last Sunday, we have learned about the qualities of godly fathers. A godly father. That a father must be defined by compassion, responsibility, by discipline with love, by example, and by his identity in God. And I do hope and pray na lahat ng ito, taas kamay ng mga fathers, be? Lahat ng mga fathers, sana tumatak ito sa ating puso't isipan. Huwag nating kakalimutan. Kaya Happy Father's Day. Father's Day. Ngayon talaga ang Father's Day. Happy Father's Day sa lahat ng mga daddies. Palakpakan natin ang ating mga daddies. Salamat sa Panginoon sa kanilang mga buhay.
Lalo na yung mga kwan din, no? Ina at tatay. Mga inatay. No? Grabe yung pinagdadaanan. So lahat ba tayo, hindi lang mga fathers na present last Sunday ang na-bless sa word ni Lord? Ay, isa lang ang na-bless last Sunday? Dahil si pakiulit ng message nung last Sunday. Isa lang na-bless. Lahat ba tayo na-bless na word sa last Sunday? Amazing ang word. No, amazing. So amazing. So, balik tayo ngayon sa tanong. How do we react when sudden crisis arises in our lives? Paano tayo nagre-react? Kagaya ng nangyari last Monday sa lindol. Ano ang naging reaksyon natin? Ano yung mga words na lumabas sa ating mga bibig? Ha? Makikita mo talaga ang heart ng isang tao pag dumating yung mga krisis na ganyan. How about sa mga simpleng pangyayari lang? Yung mga regular na sitwasyon, mga problema na dumating sa ating buhay. Sitwasyon, like for example, sa mga heavy traffic. Stressful masyado yan, ano? Stressful na boss sa kumpanya. Mga anak na perting, but-ana, yun kaayo. Have you noticed? Na-notice mo ba how your reaction change? Nabantayan mo ba yung sarili mo? Kasi ang dali pong magmukhang maayos at compose kapag Sunday morning. Di ba? We sing and we smile na para lang walang nangyari. Pero kapag dumating na ang Lunes, tapos may matinding stress sa paligid natin, it's so easy to let our words and our habits slip or activated. Nakalimutan natin kung sino tayo nung linggo. So lahat tayo nag-struggle. Amen ba? Sino hindi nag-struggle? Even me, I'm also preaching myself today. So amazing. You know what? Ito yung pag-uusapan natin ngayong umaga. That is exactly the kind of pressure a young man named Timothy. Ito yung mga struggles na ikinaharap ni Timothy during his time. Kaya, the title of the message of today's preaching this morning, Year of DDD, Define, can we read together? Yes. Kumusta ang ating mga words na lumalabas sa bibig? At ating mga actions? Is it can glorify the Lord? Yan ang tanong dyan eh. Kaya may I request everyone to please stand as we read our key text. Yan. Okay. Let's read. Go. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Palakpakan natin si Jesus. You may sit down. You know what? Paul wrote 1 Timothy chapter 4 because he gave Timothy a massive assignment. Binigyan niya po ng malaking assignment si Timothy. Timothy was placed in Ephesus. Nilagay siya ni Paul sa Ephesus to lead and correct the church there. Kasi, ang church sa Ephesus, masyado na pong magulo. Magulo, maraming false teachers na nagtuturo ng mali. They sounded spiritual. Pero in reality, magulo ang sarili nilang buhay. In other words, walang integridad. Mayroon pa pong vacant seats dito sa loob. Pwede pa po kayong pumasok. Sayang pong upuan dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May 10 upuan pa. Pasok po tayo. Mainit dyan. Dito malamig. Pasok po tayo.
Ito, may bakanting upuan pa dito. Dali. Dito, mayroon pa po. Okay. Tuloy tayo. Okay. Sinend ni Paul si Timothy sa Ephesus Church dahil magulo ang lugar, maraming false teachers, nagtuturo ng mali. And these teachers sounded spiritual, pero in reality, magulo din ang sariling buhay. Ang problema, bata pa si Timothy. People look down on him. If ikaw si Timothy ngayon, yan ang tanong, ano ang magiging reaction mo? Siyempre, the natural reaction would be, malamang, to fight back or to argue louder. Tama ba? Ayaw mo, kung ikaw si Timothy, bata ka pa, siyempre, lumaban ka. But Paul gave him a complete different strategy to silence his critics. Ano yung strategy na doon na sinabi ni Paul? Paul said in Timothy chapter 4 verse 12, yun nga yung key verse na binasa natin, let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Ito po ang estratehiya na binigay ni Paul kay Timothy. So, Paul gave him 5 things to focus on. 5 bagay ang binigay ni Paul kay Timothy para mag-focus. But today, I want us to look closely at the first 2 areas. This is where our faith gets tested and mostly every day. Dito ngayong umaga, glory to God, matutunan natin at malalaman natin na ang faith natin titistingan ngayon sa mga bagay-bagay na mangyayari pa sa ating buhay. Remember, tandaan natin, we do not win our culture by shouting louder. We silence our critics by living a life that cannot be criticized. In other words, simple as this, igsoon, dili nato madaog ang argumento sa atong mga kritiko pinaagi sa pagtaas og boses, pag sinagitay. Ato silang pahilumon pinagi sa pagkinabuhi nga dili nila makriticize. In other words, let's live a life in Christ-likeness. Amen ba? Basig mo yung ko, Pastor, lisod bang kaya na, oy. Listen. Today, we will see how our everyday words and our everyday habits, take note, our everyday habits are the greatest defense of our faith. Sa Binisaya, pakarong adlaw, atong matukian ang atong mga pulong o ginasulti sa matag adlaw o atong mga batasan, pwede din natong mamahimo natong depensa sa atong pagtuo bilang mga tinuod nga Kristiyano. Nga nung nasulti man akong tinuod nga Kristiyano, naidaghang Kristiyano sa pangalan lang. Sa kinabuhi, dili makita ang tinuod nga pagka-Kristiyano. Hantod bibig lang ang pagka-Kristiyano. Mao ni ato ang tukion karon. So, let's go sa atong unang punto. Number 1, let's read together. Train your words. Who is this witness? Who is this witness? Sabi ni Paul, sa key verse nating binasa, set the believers an example in speech. In the original Greek manuscript, the word for speech is logos. It does not just mean preaching a sermon on a stage, but it is our everyday conversation. It is what you say at the dinner table or during stressful meeting at work. In other words, sa atong adlaw-adlaw nga kapagsalamuha. Tama ba? Pakikipagsalamuha. Dahil sa Ephesus, sa church, kung asa si Timothy gisend ni Paul was dealing with a lot of noise. Ang dami kasing problema, ang daming maiingay, ang daming magagaling. Kung babasahin natin ang first few verses ng chapter 4,
false teachers were spreading lies. They were using their words to confuse people and divide the church. Inay mo katapat, dili na ikaw. Kaya sabi ni Paul kay Timothy sa verse 7, have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather, train yourself. Train is, sanayin mo ang sarili mo for godliness. Tudluy mong kaugalingon, magkinabuhi nga, pleasing sa mata sa Diyos. Sa madaling salita, do not join the useless arguments. Ayog sali-sali kung walay pulos ang ginaistoryahan. Huwag ka nang sumali sa chismis at mga walang kwentang debate online. Dahil hindi mo makaglorify sa Panginoon po yan. Tandaan natin, our words are very powerful. Sabi nga sa James, yung taming of the tongue, the smallest part of our body can burn a nation. Maraming nasisira dahil lang sa maling salita. Your words can either build a bridge or burn a house down. Kaya sabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Kung patuloy tayo nakikisawsaw sa hindi kaaya-ayang pagpupulong, you are bringing disaster. We are bringing disaster to ourselves. Kapag nagagalit tayo sa trabaho o sa bahay, it is easy to speak harsh words. Minsan, nakakasakit tayo ng mga taong mahal natin o mga katrabaho natin nang hindi natin sinasadya. But we have to realize that a careless word can destroy years of good influence, even good relationship. Sometimes sinasabi, okay lang, nasapakin, suntukin. Huwag lang akong pagsalitaan ng masama. Dulot, tagos sa puso. Tagos to the bones. Ang tagal makalimutan ang salitang masasakit kaysa mga pasa na tinanggap ng katawan. Kaya let's all be careful sa mga words na lumalabas sa ating bibig. Amen ba? That is why Paul gives a specific instruction to Timothy and to all of us today. Rather, train yourself for godliness. Holiness. The original word for train in Greek is gymnazo or gymnazo. It is where we get the word gymnasium. Dito pala galing yung gymnasium na word. In the ancient Greek, athletes would strip off their heavy clothes so they could train properly. Yung mga athletes during ancient times, pag nag-compete sila, nagbago yang mag-compete, nagtitraining sila, wala ho yan silang mga damit. Kasi mga damit nakakabigat sa kanila. Lalo na sa marathon, track and field, mga ganon. So during their trainings, they took off their clothes. And it takes sweat, discipline, and daily practice. Ganon po ang mga atleta during the time. So likewise, sabi ni Paul, we have to train our tongues the same way. It's an active training ground. So let's train. Kaya nga, think before we speak. Think before we speak. Pag alam natin na makasakit, huwag na nating bitawan. Amen ba? Dahil hindi na po yun ang identity natin. Remember, we are a new creation. Dapat wala na po yun sa atin. Amen ba? Kung meron pa man, later on,
malalaman natin paano ito unti-unting tanggalin. Remember, we do not train our speech just to sound holy. We train our speech to protect our witness. You know what witness means in this word? It's our testimony. It's you. It's us. Ourselves is a witness of our testimony. Kaya alagaan natin po ang ating testimony. In other words, let's guard our words to protect our testimony, not to sound righteous. Sometimes we are too religious sa ating mga words, but our action is opposite to what we speak. Hindi natin inaayos ang salita natin para lang magmukhang mabait sa loob ng church. We do it to guard our homes and our teams. Teams means, asa mga marketplace ibutang, sa office ba, sa school. Ganun po, kapag mataas ang pressure, our word must bring calm and truth. Amen ba? Ganun po ba tayo? If you want to change your speech, you have to strip away the bad habits. Tanggalin po natin yung mga bad habits natin. Sometimes, mga expression. Dapat wala na yung sa ito puhon, walay power ang puhon. God willing. Amen ba? Say it with me, God willing. God willing. Praise the Lord. Glory to God. Dapat yan na po lumalabas sa ating mga bibig. Let's strip. Tanggalin natin yung mga bad habits. Tanggalin natin ang reklamo, ang chismis at mga pabalang na mga sagot. O mga anak, sino dito pag sumagot sa magulang pabalang? Ha? Hindi pala nakakalugod sa Panginoon ito. Amen ba? Sa mag-asawa, minsan, no? Sa family natin. You know what? Sabi sa Ephesians 4:29, can we read together? Ephesians 4:29. Let no corrupting talk, but only such as is good for building up, that it may give grace to those who hear. Sa binisaya pa, ayaw ka magpagamit og daotang mga pulong, kundili ang makatabang lamang og makaayo, sa mamati, sa maminaw kanato. So this is our daily goal. Mao ba niya itong daily goal? Hope and praying. Tanan tayo, lahat tayo. This will be our daily goal. Lahat ng lumabas sa bibig natin dapat nakaka-build up ng ibang tao. Isa lang nag-amen. Amen ba? I-goal natin ito. Kaya ba? By the grace of God. Because our identity is not of this earth anymore. We belong to God. We are His people. We are called to give grace to the people listening to us. Kaya maging maingat tayo sa binibitawang salita. Amen ba? Tandaan natin, our speech should carry the weight of truth without the sting of pride. Dapat walay pride. Ha? Kristohanon ko. Ako ang masunod. Kaya ako ang tama. Dili deyana. We must be more gentle. Gentler. Amen ba? Kapag narinig ka ng mga tao sa paligid mo, they should hear the truth of Jesus, pero hindi sila nasasaktan sa pride nila. Ganun pala dapat. Kaya sometimes mayroong makipagdebate about religion. Huwag nating suungin ang religion nila. Ang ipakita, ang ibigkasin natin sa kanila, ang relationship natin sa Panginoon. And sometimes, you know what? Hindi na natin kailangan magsalita. Makikita nila sa buhay natin, kung totoo tayong Kristiyano, mabibless na sila sa ating buhay. Lahat tayo ay nagkakamali rito. But God is asking us to start training. So ang challenge sa atin ngayon, practice choosing the right words ngayong linggo na ito.
Tulo lang ako na dunggan nag-amen. Amen ba? Ngayong linggo ha. Practice natin. Right words. Kaya ba? By God's grace. Kaya ano na to? No? Again, ulitin ko, this is our identity na. Mahirap man, sige lang. And you know what? Makakatulong ito na mas lalong lumago ang ating faith sa Panginoon. Let's go sa second point. Let's read together. Go. Train your steps. Sa key text nating binasa, set the believers an example in speech, in conduct. In the original Greek manuscript, the word for conduct is anastrophe. 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 Ayan. It means your whole way of life. Your whole way of life. Ito yung daily track record natin. Anastrophe. Sa buong buhay. Sa buong buhay natin. Paano tayo mamuhay? Yan yun, anastrophe. It means, ano yung ginagawa natin kapag walang nakatingin? How do we treat the waiter kapag nagkamali siya ng order? Kapag nagkamali siya ng serve sa in-order natin? Paano natin tinitreat ang ibang tao? Mga waiter, kagaya ng ganyan. Paano tayo magtrabaho kapag walang boss na nakatingin? Let's remember this. Our speech is the soundtrack of our lives. But our conduct is the actual movie. Our action, ang atong pag-uugali. Minsan, ang ganda ng soundtrack ng buhay natin. Ano ba soundtrack ng buhay mo? Ha? Minsan, ang ganda ng soundtrack ng buhay natin. Puno tayo ng Bible verses kapag nagsasalita. Too religious na kayo. Ang ganda pa ng mga post natin sa social media. Nakaka-inspire na mga verses. Pero kapag pinanood na ng mga tao ang buhay natin, the movie does not match. Wala nag-match sa ating mga pinagsasabi at sa ating pinopost. Magulo. Nakikita nila na we compromise our integrity at work or treat our family poorly when we are stressed. This is why Paul gives a heavy warning in chapter 4 of 1 Timothy. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. Keep a close watch on yourself. In other words, bantayi ang imong kaugalingon. Bantayan natin ang sarili natin. The false teachers in Ephesus had terrible conduct. Nagtuturo sila ng mga strict religious rules, but their own lives were completely hypocritical. Hypocrite ra kaayo. Paul knew that if Timothy's conduct failed, his ministry would fail too. Remember, a good message on Sunday cannot cover up a messy life on Monday. Dili yun na makover. Because nakadepende po sa atin yun. If you are leading a team at work, or if you are a parent guiding guiding your kids, or if you are a husband or a wife, or if you are an ate, or kuya, or bunso, your daily habits are your foundation. Tanungin mo yung katabi mo, ano ba yung mga daily habits mo? Ulitin ko, our daily habits will become the foundation of who we are. Let's not forget that. A leader with great knowledge but has a messy life
will eventually destroy everything they are trying to build. Babagsak at babagsak yan kapag dumating na ang totoong pressure. Kaya nga sabi ni Paul sa isa pang young leader named Titus, sa Titus 2:7, can we read together? Go. Show yourself in all respects to be a model of good works. And in your teaching, integrity and dignity. Ano daw? Respect to be model of good works. In your teaching, let us show integrity and dignity. A model of good works. Paano natin gagawin ito? Simple lang po. We train. By doing our holy discipline. Simple as that. Ano ba yung mga holy discipline natin? It all begins with the basic. Holy discipline. Your personal intimacy with God every morning, every day. Holy discipline. Reading your Bible, our Bible. Binabasa ba natin ang ating mga Bible? Siguro rinding-rindi na kayo na maririnig natin. Pero you know what? Kung ito magiging foundation natin, magiging habit natin, lahat ng pinag-uusapan natin ngayon, you know what? Kayang-kaya natin gawin. We will be careful with our speech and conduct. Kaya let's take this seriously. Our holy discipline. It will help us a lot. It will become a person God wants us to be. Ito po yun. Ang sinasabi ng Panginoon to be a Christ-like life, to live a Christ-like life. It begins with our holy discipline, our holy habits. Sabihan mo yun, katabi mo ulit, ano yung mga habits mo. It's my prayer, it's my hope that it is a holy habits. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil ang holy discipline natin dito sa church, malaking factor, malaking tulong po ito sa ating spiritual life. Kaya wag natin isawalang bahala ito, kapatid. Very basic po ito sa buhay ng isang Kristiyano, totoong Kristiyano. Kapatid, kung totoo kang Kristiyano, ito ang lifestyle natin. This must be our lifestyle. Just like our speech, godliness takes deliberate effort. Yes, hindi lang gigising ka ng isang araw na maganda na kaagad yung karakter mo, no. It takes active, sweatly training. Pagpawisan, ibig sabihin, magpa-process tayo. That's why mayroon tayong mga life group. Sa life group, doon natin natutunan how to apply the fruit of the Holy Spirit. In our life group, na pag-uusapan natin ng mga batasan nga dili mao, nakukorek tayo ng mga leaders natin. Amen ba? So magpa-process tayo. Kasi kung hindi tayo magpa-process, itong pinag-uusapan natin ngayong umaga, useless po itong lahat. We should go to the process. Just like an athlete, they go for a rigid training so that manalo sila sa competition. Although our life, our journey as a Christ, as a Christian, is not a competition. Pero sabi ni Paul, ang mga maglahutay, maoy maging madinaugon. Those who persevere are truly winners. It takes a process to build a godly character. Hindi po ito isang tulog lang. Kaya magpa-process tayong lahat. Tell your seatmates, let's take our holy discipline. Sabihan mo siya ulit at magpa-process na tayo sa word ni Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Minsan, nakakapagod gawin ng tama. Amen ba? Sinong hindi napapagod gumawa ng tama? Ha? Kasi kung may maleta dyan,
bibit-bitin ko yan. Totoo po yun. Minsan nakapagod gumawa ng tama. Nakapagod maging honest sa trabaho. Amen ba? Sino ba yung magtatrabaho din? Kapag yung mga sa paligid mo nandaraya at umasenso, sinong hindi natitempt? Matitest at matitest talaga kung sino tayo. It is hard to stay patient kapag ang dami mong problema. But tandaan natin, we train our steps to guard our foundation. Amen ba? Tandaan kapag pinili natin gawin ang tama, kahit mahirap, we are building a life that will not collapse. Naitulon ako na dunggan nga nag-amen. How about ang others? Is it an amen ba? Remember, we train our daily habits not to fake perfection, but to build consistency. Hindi tayo gumagawa ng holy discipline natin para maging perfect na tayo. No. Gusto lang natin maging consistent sa maayong pamatasan nga ginutudlo sa atong Ginoo. Amen ba? Kaya natin ginagawa yung holy discipline. It's not all about perfection. It's all about consistency. Hindi hinihingi ni Lord na maging perfect tayo agad. Walang perfect sa atin dito. Sinong perfect dito? God wants us to be consistent. Kaya train our steps. Let's guard our foundation. Amen ba? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Hallelujah. And lastly, our third point, immerse. Let's read together. Go. Immerse yourself and show your progress. What is immerse? Immerse or cultivate. Cultivate, linangin, paunlarin, sanayin ang sarili. Sarili natin. Paano natin ito pagsasamahin yung dalawa? Paano maging isa ang speech at conduct natin? Paano natin gagawin, paano natin i-apply sa buhay ng ating pagsasalita at ang ating gawa ay magkakaugnay. Sabi sa 1 Timothy 4:15, let's read together, go. Practice these things, immerse yourself so that your practice. Let's take note the word practice. What practice means in that verse. And notice the phrase, immerse yourself. You know what? In the original Greek, the phrase is into toys is thee. Yan pala pagbasa niyan. Into toys is thee. Which literally means, be in these things. It means total absorption or maintain absolute focus. So, when we practice our daily holy habits, kailangan natin mag-focus. Absorb everything that we have learned in our daily devotional. Amen ba? Cultivate. Mas gusto ko yung word na cultivate. Kasi when we are cultivating, we are immersing ourselves into the Word of God. So Paul is saying that we cannot be a part-time Christian. Sino mga part-time Christian na may part-time job? Napod siguro yung part-time Christian. Sino din ang part-time Christian? Kaya na mapod full-time. Full-time job, full-time Christian. Part-time Christian mo ni mga 4Ps. Ano 4Ps? Pungko, pamati, pauli, pasaway. Mo na mga part-time Christian. Kristohanon kung Domingo, Lunes, hangtod Sabado, dili na. Amen ba? So those are part-time Christians. So sabi ni Paul, we cannot be a part-time Christian. Hindi pwede yung magaling lang tayo sa church,
Tapos paglabas natin, iba na ang buhay natin. Iba ang ipinapakita natin sa labas. Amen ba? We are not part-time Christians. Sinong part-time Christian? Taas kamot. Wag na. Let's repent and change. So, we have to let we have to let our speech and our conduct occupy our minds completely. Amen ba? So, again, ulitin ko, think before you speak. Think before we speak. Kung hindi maka-edify, maka-build up ng karakter, wag mo nang sabihin. Lift up to God. Kahit na inis ka na. Kung hindi yan maka-glorify sa Panginoon, wag mo nang sabihin. And that's what we call self-control. It is the exact opposite of being double-minded. Or shall we say, compromising or casual believer. Part-time Christian is also called casual believer. Casual lang. Sa kumpanya, pag casual, dili juga permanente. Pwede ka tanggalon, dili jud ka ma-regular. Casual man lang. So, ingon-ani pud ba ang atong pagkakristohanon? Casual lang. God is calling permanent Christian. God wants full-time Christian. Authentic, genuine, and committed to Him. Because at the end of our lives, we will face our God, our employer. Haharap at harap tayo sa Kanya. So if we claim that we are a true believer, a true follower of Jesus, kailangan buong-buo ang puso nating ibinibigay ang sarili natin sa Kanya. Tandaan, authenticity happens when your Monday reality matches your Sunday vocabulary. Sa Binisaya pa igsoon, kung tinuod jud ta nga Kristohanon, ang gakahitabo sa atong Lunes, dapat haom sa atong bokabularyo matag Domingo. Kana bang batasan nga kung Domingo ba, anghel kaayo? Ha? Kanang ka, ayaw ko ninyog awaya ron, kay Domingo, musimba ko. Sa Lunes na lang ta magtigi. Ayaw sa sumuk sa muka. Kaya nag-concentrate ko, musimba ko taod-taod. Sa Lunes na lang ta mag-away. Hopefully, we are not like that. This is how we intertwine speech and conduct. Nang ibig sabihin, kapag tugma ang sinasabi natin, ginagawa natin. We should walk the talk. Amen ba? So that people, when we see our authenticity, we can say that we are a true follower of Christ. Sila mismo makaingon, akani tinuod gini nga Kristiyano. You see, wala pa tayong sinasabi, pero ang buhay natin, testimonya na. Nabibless na sila. Amen ba? Ang sarap ng buhay na ganun, kapatid. Sarap ng buhay na ganun. And the Bible is very clear that both are required. Itong dalawa, speech and conduct, required po ito. Yung the walk and the talk. Can we read 1 John 3:18? Ayan, no? Come on, let's read together. Go. Little children, or talk, but in deed. You see, deed diha, action, ang atong ginahimo. The word atong ginasulti. Unsa atong ginasulti? Haumba sa atong ginahimo. Nabay kamatuuran sa atong ginasulti. Mao na ang ginaingon diha ni John. Actually, si Jesus nag-ingon ana. Little children, let us not love in word. Si John pala nagsabi nito. Let's walk our talk. Amen ba? Oh, wala na nag-amen. Sabi ni John, wag lang puro salita. Our love and our faith must be seen in our action. Kung sinabi nating mahal natin ang mga katrabaho natin,
Makikita ba yun sa conduct natin kapag may pressure? Pag sinabi natin mahal natin ang mga anak natin, pamilya natin, asawa, husband natin, totoo ba sa puso natin ang mga sinasabi natin? Kung sinasabi natin nagtitiwala tayo kay Lord kahit may lindol o krisis, makikita ba yon sa kalmado nating pagsasalita? They must always go together. Nagpapanik ba tayo tuwing pressured tayo? Kagaya nung Monday. Yes, we are terrified. But glory to God, may protection tayo. Kasi sabi ni Jesus, remember this, no one could snatch our lives from the hands of our Father. Walang makakanakaw sa buhay natin sa kamay ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama. Huwag nating kakalimutan yung kapatid. We are protected under the shadow of the wings of our living God. Now I know this sounds heavy. Baka iniisip ninyo, paano ko gagawin to? Ang dami kong pagkakamali. But look closely at the end of verse 15. Sabi ni Paul, so that all may see your progress. The Greek word for progress here is prokope. Prokope. It is a word used for wood cutters. Clearing a path through a thick forest. In other words, prokope means ginahawanan niya ang dalan nga ginaagian. Ginahawanan, that is prokope means. Paul did not say so that all may see your perfection. He asked for progress. Let's remember this, God does not demand our flawless performance. He is looking for faithful progress. Be faithful lang yun. We're not perfect yet. Nagkakamali tayo. Wala ni isa sa atin ang perfect. Minsan, nakapagsalita tayo ng masakit. But the goal is to keep cutting the path forward. Bumangon tayo ulit. Mag-sorry kung kinakailangan. Tapos, train again. Train again. Amen ba? Ganun po ang totoong buhay ng Kristiyano. Hindi ko kailangan perfecto tayo. Pero kailangan magpa-process tayo. Kasi tandaan, sinabi ng Panginoong Hesus, be perfect because your Heavenly Father is perfect. Be holy because your Heavenly Father is holy. Kung hindi tayo magpa-process, hindi natin ma-achieve ang goal na ito. Only by God's grace that we can live a holy life. When we know that is sin, ayaw nagbuhata. Kung kabalo ka nga sala, na ayaw nagbuhata, that is holiness. A life living in holiness. Kung kabalo ta, makompromiso ta, ayaw nagbuhata, ayaw nagsulod, ayaw nagsulong. Makukompromise man ang ating faith. Huwag na tayong tumuloy. Amen ba? So magpa-process po tayo. Train again. Because tandaan natin, progress is the greatest proof of a transformed life. People around you incredibly encouraged when they see you growing over time. Amen ba? Pag nakita ng pamilya mo na nag-change ka na unti-unti, sila mismo nabibless sa life mo. Kapag nakita ng katrabaho mo ang progress mo, that you are true to your word, sa mga sinasabi mo, mabibless sila. They too will have hope. Nung sa trabaho ka, nung paglindol, anong naging reaction mo? Na-bless ba ang katrabaho mo? Or isa po ka sa nagpanik na wala dyan ka? Nagsalimuang na lang po gag-apil. No. God forbid kung mangyari ulit. No. Let's introduce them to Jesus.
In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, I know it is not your will yet. Hindi pa ni mo will, Panginoon. Lord, it's my prayer na makatrabaho ko, makakilala sa iyo. In Jesus' name, in Jesus' name. May isang bakla nga dun sa nag-viral. Grabe yung sigaw niya. Marunong pala siyang tumawag. In Jesus' name, in Jesus' name, sabi niya. Sabi niya, in Jesus daw. Sino kaya yun? Baka si Jess. Baka si Jess. You see? Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Because they don't have relationship. Let's introduce them to Jesus. Amen ba? Your visible growth is a beautiful stamp of Jesus to everyone around you. Kaya keep moving forward. Let's keep moving forward. Amen ba? Padayon, Gigsoon. Padayon lang ta. Woo! Palakpakan natin ang atong Ginoo. So in conclusion, mga kapatid, tandaan natin, good doctrine is beautiful. But we must wear the doctrine in our everyday lives to actually change the world. Hindi pwedeng hanggang sa isip lang. Yung mga natutunan natin. Ano ba doctrine natin? The 5 solas. Alam ba natin yon? Let's stand firm on that. Okay, let's recite. Number 1, sola. Sola di? Sola scriptura. Second, sola. Sola fide. Ikatulo, sola Cristo. Ikaapat, sola gratia. Sola gratia. Only by the grace of God. And last, glory all to God. Glory all to Jesus. Soli Deo Gloria. Amen ba? That is our doctrine. So let's stand firm on that. And the best sermon, tandaan natin, you will ever preach is the authentic, genuine life you live. Ang tinuod nga sermon ay ang atong kinabuhi. This week, let us challenge ourselves. Itong challenge ngayon. Tingnan natin yung mga text messages. Balikan natin. Basahin mo yung mga text messages mo. This past weeks or month. Basahin natin yung mga recent group chats natin. Kumusta ang conduct natin? Mga pinagsasabi natin doon. Sa social media, i-delete natin yun. Kung hindi naka-edify, hindi maka-glorify sa Panginoon, kapatid, delete natin yon. Sa bahay at sa trabaho, pag nagkamali, sorry, God. No? Tanggapin natin. Hindi tayo perfecto. Kailangan ba nating bawasan nagreklamo at chismis? Yes. At remember, yung mga private habits natin. Ano ba yung mga private habits natin na hindi kaya-aya sa mata ng Panginoon? Remember, training is hard, but the Holy Spirit give us the power to press on. Mayroon tayong katuwang, tandaan natin, the Holy Spirit is in us. Hindi madali ang mag-train ng godliness. Hindi po madali. It takes sweat and discipline. But you do not have to do this alone. Hindi natin kayang gawin mag-isa ito. But, salamat sa Panginoon na mayroon tayong Holy Spirit who is God with us. That would help us in this training. Let us be a church that does not just sound good on Sundays, but lives beautifully and authentically on Mondays. Amen ba? Kaya natin to, grasya sa Ginoo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. So remember, our speech and conduct. So if we recap, ano yung point number 1? Ano yung point number 1 kanina? Train your words to guard your witness. Second, train your steps to guard your foundation. And lastly, immerse yourself and show your progress. Woo! Hallelujah. So this time, I'd like to pray sa atong tanan. Can we all stand? Let us pray.
Abba Father, our gracious and loving God, we thank you, Lord, for today's reminder to honor you in both our speech and our conduct. Lord, our deepest prayer today is that our daily lives, words and actions, Father, would build up and encourage those around us, whether at home, Lord, work, at school, or even in our communities, so that they can see Christ in us. As Colossians 17 says, whatever we do or say, may we do it all in the name of the Lord Jesus, offering our heartfelt thanks to you through Him. Abba Father, tuguti Lord ang imong pulong nga mumarka sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing ug huna-huna. Aron dili namo kini malimtan, Ginoo. Ug amo kining hingpit nga gunitan aron ang among pagtuo, Lord, maghugot pa diha nimo. Ug aron dili kami mga lisang bisan unsa pa man mga krisis pagsulay ang moabot sa among kinabuhi. Amahan, kani ang among ginaampo nga naihugot nga pagtuo sa ngalan sa imong bugtong nga anak nga si Kristo. Nga among manluluwas sa Ginoo, and everyone will say, Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang atong buhay nga Diyos. Praise God. You may sit down. And before ako bababa sa podium na ito, I'd like to welcome again our first timer. Pwede ko ba kayong manyayahan na tumayo? Hallelujah. Praise God. Samahan niyo sila kung sino nag-invite para hindi sila mahiya. Yan. Woo! Praise the name of Jesus. How about dito na side? Meron pa ba? Sa likod, meron. Tayo lang po tayo. Ayan. Huwag po tayo. Tayo lang po tayo. Samahan. Ayan. Baka nahiya. Ayan. Please remain standing. Na-bless ba kayo sa word ni Lord today? No? Amazing. Hindi ho tayo perfect. Walang perfecto dito sa loob. Lahat to tayo nagkakamali. Sabi nga, no? Christ died for us. Sabi ng salita ng Panginoon, Christ died for us when we were sinners. Lahat to tayo naging makasalanan, but glory to God, sa grasya ng Panginoon, tayo po ay Kanyang pinatawad. And today, ang gusto namin ma-experience din yung mga na-experience namin. Yung magkaroon tayo ng totoong relasyon sa ating Panginoon. Amen ba? Gusto nyo ba ng totoong relationship kay God? At mabantayan natin ang ating mga salita at ang ating mga gawa, no, para makahimaya ba sa atong buhay nga Diyos? Amen. So, I lead you into a simple prayer. This is simple prayer lang yun. Wala may cellphone sa langit. But you know what? Our God is omniscient, omnipresent. He knows kung ano yung mga nasa puso ng bawat isa sa atin. So in this prayer, we can communicate to Him. We can communicate to Him. So make this prayer as your own prayer. So follow this prayer after me. Ang kuna nga imuhaning prayer gyud. Okay? So close your eyes, bow down your heads. Don't mind ang atong mga kauban din. Just like you, kami po, no? We do it likewise. And everyone here na nandito ngayon, sasamahan nila tayo. Okay? So follow this prayer after me. Let's pray. Father in heaven, thank you for reminding me today that I should glorify you in my words and in my deeds. Lord, today, I want to surrender my life to you. I acknowledge that I am a sinner and I need Jesus as my Lord and Savior so that my life would become a blessing to my family, loved ones, friends, and neighbors. Heavenly Father, I repent from all my sins and ask for your forgiveness. Lord, today, I accept your gift of salvation and confess that Jesus Christ is now the Lord and my Savior. Jesus Christ, please take full control of my life today and until forever.
In the mighty name of Jesus, I trust and pray. Amen. Hallelujah. Praise God.